Salamat sa bawat isa. Purihin po Panginoon sa mga kapatid na nandito. Ganoon po sa mga naka-online at sa mga nandun sa labas, marami ron. Mga taga-Guyam, magandang umaga. Salamat doon sa nagkaroon ng pagbabagi sa umaga ito, no? Sa ating pag-aaral sa umaga ito. Doon sa aklat ng gawa, no? Uh, Muli kong mabasahin sa 4:12 sabi ko. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang tinutukoy dito kundi si ang ating Panginoong Kristo, yung anak ng Diyos na buhay, no? Tayo tinatawag ding anak eh. Pag sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, 1:12 ng 1, no? Ano basahin, no? Pero ang bugtong na anak ng Diyos, isa lang, ang ating Panginoon Kristo. Siya ay sinugo para maligtas, magkaroon ng kapatawaran yung tao sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan. Ganun po yung inaano rito sa ating aralin. Anong dahilan bakit sinugo ng Diyos Ama yung ating Panginoon Kristo? Para ibinasa na kanina, di ba, sa 1, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa limutan na kanyang sinugo ang bugtong na anak upang tayo huwag mapahamak kundi maligtas, no? Magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ayun layunin ng Diyos Ama. Kasi nung sa unang tipan, no, hindi nalugod ang Panginoon, hindi naging sakdal yung tao, no? Sabi sa aklat ng awit, di ba? Dito muna sa Galatia na. Sa Galatia. Marami ang bagay na i-ano rito. Sa 3. Diba yun? Sensya na po. Tagal ba? Dito sa 3:20 sabi rito. Tama, Roma 3 pala. Mali-mali na tayo. Pagka nagkakaedad na, ganun talaga. Roma 3:20, sabi rito sa Roma 20. Sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang laman na aaaring ganap sa paningin niya. Yung unang tipan, yung 10 utos. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yun pala yung makukuha mo dun sa kautusan noong ng panahon. Yung kung walang kautusan kasi hindi mo makakilala na may kasalanan ka. Kaya ibinigay yung utos sa bansang Israel lang yun. Hindi tayo kabilang doon, yung mga intil. Kaya nga hindi sila nakaabot doon sa kautusang yun, no? Sapagkat walang naging matuwid doon, sabi sa awit, no? At yung kaya binago. Sabi rin sa aklat ng Hebreo sa 8:7, sapagkat kung ang unang tipang yaon, yung binabanggit yung 10 utos, ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Kaya nagkaroon ng bagong tipan. Ibinuhos doon ng ating Panginoong Kristo yung dugo niya na siyang pantubos doon sa kasalanan. Hindi lamang Israel, kundi lahat ng mga bansa, no? Kasi noong panahon, yung Israel lang ang binigyan ng yung sa kautusan na binigay kay Moses. Bukod tangi ang Israel. Kaya hindi lahat na tao. Merong mga nakalakip doon, yung mga naging alipin ng bansang Israel, yung man sa kanila, ayun, nagkaroon sila ng pananampalataya dahil sa kanilang Panginoon, mga taga-Israel, sumampalataya. Pero yung walang Diyos yun eh, mga intil talaga yung tayo noon hindi nga nakabilang doon sa yun.
Wala pa namang tayo noon nung panahon yun eh. Ngayon na lang na panahon, no? Dinat na natin yung salita ng Panginoon. Kaya ano natin, nalaman natin yung katotohanan, no? Kaya nga sa pag ano ng ating Diyos, no? Sa pagsugo sa ating Panginoon Kristo, sabi dito sa aklat ng 3:17. Sabi rito tungkol kay Jesus, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, no? Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya yun, may hatol na talaga pagka hindi sumampalataya. Kasi utos talaga. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dapat hindi sumampalataya, parurusan. Kaya nga may parusa na talaga. May hatol na yung pagka hindi ka sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo. Ayun po yung katotohanan, no? At maraming ngayon sa panahon ito na maraming lumabas na kasi talaga namang hula to eh. Lalabas yung mga maraming bulaang guro, bulaang Kristo meron na, di ba? Ang dami. Sa sanglibutan marami yan. Sa atin lang meron na. Yung binanggit ni kapatid natin kanina, no? Lalo na yung nagtuturo, yung nag-aaral na kung nasa kay Jesus siya. Pero yung mga inaano niya naman, ginagawa niya, hindi kay Kristo. Hindi sa turo ni Kristo. Ayun binabanggit sa Tito 1:16 na sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, no? Ayun, bagamat sumasampalataya pero hindi naman sinusunod yung utos ni Kristo, yung kanyang mga salita, no? Paliwala rin pala. Useless din pala. Kaya kailangan talaga yung pagsunod ng bawat isa, yung totoo, no? Kasi meron nang itinuro eh. Si Kristo, siya ang daan ng katotohanan at buhay. Sino may hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. 14:6 ng 1. At maraming, halos lahat ng propeta eh, ipinahayag si Kristo, no? Nung paman. Kay Moises, di ba? Binanggit na yun sa 18:18 ng Deuteronomy, sabi ron, siya'y magtitindig ng isang kagaya mo, ng isang propeta na kagaya mo. Binanggit ng sabi rito sa 18:18, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. At mangyayari na sino mang hindi makinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yan sa kanya. Ayun. Sisiyasatin talaga. Kaya ipatunay. Lahat ng mga propeta magmula kay Samuel, di ba? Nagsalita tungkol sa ating Panginoon Kristo. Si David, no? Kasi yung layunin ng ating Panginoon, yung pagkakasugo sa ating Panginoon Kristo, dito sa aklat ng Isaiah 61. Ito po yung pagkakasugo sa kanya. Sabi 61:1, ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa mga bibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin iyang lahat na nagsisitangis, upang iukol sila na nagsisitangis sa Sayon,
upang bigyan sila ng putong ng bulaklak, nakahalili ng mga abo, ng langis, ng kagalakan, nakahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan, nakahalili ng kabigatan ng loob, upang sila ay matawag na mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon, upang siya ay luwalhatiin. Yung pagkakasugo sa ating Panginoon Kristo, yun po, para yung mga nasa kadiliman, magkaroon ng ilaw, di ba? Yung natatalian ni Satanas, magbalik sa ating Diyos, no? Ganun ba yung layunin na pagkakasugo sa ating Panginoon Kristo? Hindi tayo tinubos ng ginto pilak, no? Sabi sa Pedro 1:18 hanggang 19, sabi ito, na inyong nalalaman kayo tinubos, hindi na mga bagay na nangasira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi na mahalagang dugo na gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makitid bugay ang dugo ni Kristo, no? Yun po yung pinangtubo sa atin, dugo ni Kristo. Kasi noong unang panahon, sa unang tipan, ang pag nagtutubos doon, ang nagtutubos doon yung sacerdote, no? Yung mga yung mga ano ng lingkod ng Diyos noon, yung ano doon sa tabernakulo, sila ay namamahala doon. Yung una muna sa dakong banal, yung sacerdote. Sa ikalawang tabing, yung pangulong sacerdote para sa kasalanan yon ng bayan at sa sarili niya. Ganun po. At ang inihahandog doon ay yung korderong walang kapintasan. Ngayon, pagdating ni Kristo, ay paulit-ulit kasi ganun yung kaya nga pagkilala lang sa kasalanan, paulit-ulit yung pagkakasala ng Israel, mga tao ron. Kaya paulit-ulit hindi siyang bumabalik sa sacerdote upang maghandog, ipatawad yung kasalanan. Ganun nangyayari. Hindi tulad ni Kristo na isang beses lang siyang inihandog. Siya yung naglalarawan na korderong walang kapintasan. Si Jesu Kristo. Kasi walang makakitang na siya lang talaga yung tao na walang kapintasan. Nagkatawang tawa. Hindi talagang tunay. Kasi maraming pag-diskusyon dyan pagdating kay Kristo. No? Isa pa rin dun sa mga aral ng inaano rin nila yung aral, di ba? Mali yung ipinipilit ni talagan si Kristo, no? Na tao. Ang katotohanan niyan, si Kristo, no? Nagkatawang tao, no? Inano siya sa galing siya sa Ama. Kaya Diyos din siya, no? Espiritu. Ipinanganak siya ni Maria na ayon sa Espiritu. Ganun po yung pagkakasugo sa ating Panginoon Kristo. At yung yung pagkakasugo sa kanya, no? Maraming bagay yan. Kapatawaran ng ating kasalanan, yung layunin, no? Yung kagalingan, di ba? Yung mga karamdaman na tinataglay ng tao, no? Paglapit kay Kristo, di ba, nagsigaling sila, mga bingi, pilay, pipi, no? Ano po yung yung patay nga binuhay si di ba? Lazaro. At yung mga apostol din bumuhay ito ng patay. Na Pedro, no? Ganun po yung panahon dahil sa pananampalataya. Ganun po yan. Kasi sa pananampalataya, pagka yung pananampalataya mo talaga, malakas yung pananampalataya, sabi nga, pwede mo ilipat yung bundok, no? walang salitang di makikapangyarihan. Pag yung pananampalataya mo
ano sa puso mo. Ganun po yung sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kaya yung mga apostol niya, ganun po yung sinusugo sila na magpagaling, no? Ah, ganun lang sugo sa kanya. Halos sa ating ganun din yung mga nakakaranas talaga ng pagbabata, pagtitiis. Ganun po dinanas. Si Kristo naghirap din talaga bago magganap yung umakyat sa langit, no? Yung paghihirap niya nagkaroon ng katugunan, no? Lumuklok siya sa kanan ng luklukan doon sa Diyos, no? Doon sa kanan. Ayun ang gantimpala. Kaya hindi sa bawat isa, kung sumasampalataya tayo, ganun mangyayari, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung tayo susunod sa kanyang mga salita. No? Ano yung lalamunan ko. Tuloy tayo sa ating pag-aaral. Kaya nga yung mga Israel, dahil sa pagsampalataya nila, marami sa kanila yung nabuwal sa kanila, no? Hindi sila nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa kulang yung pananampalataya, no? Hindi sila nakaabot. Kaya pagdating ni Kristo, nagkaroon ng lahat na sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ng kaligtasan, no? Pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Ayun po yung inaaral sa atin. Kaya yung ating sasampalatayan, yung ating Panginoon sa Kristo, na siyang isinugo ng Diyos, nakatotohanan talaga. Marami kasi ngayon nagpapanggap na sila, yung mga bulaang propeta naman yan. Kaya sa aral nila, makikita natin yung mga aral nila. No? Ito lang batayan natin, yung Ebanghelyo kung katotohanan. Kasi gumagamit din sila ng banal na kasulatan kung katotohanan yung kanilang sinasabi. Ito, yung abangit ko dito sa aklat ng Galatia, no? Sinasabi rito sa 1:8. Itong batayan dyan kasi maski sino man yan na mga banal o anuman sa mga salita ng Diyos, mga nagpapanggap yan mga yan Sabi rito sa aklat ng Galatia 1:8, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Itakwil, no? Pagka hindi dala yung aral, yung katotohanan. Kasi meron diyang mga kung babasahin natin dito sa aklat ng Timoteo sa 6. Unang Timoteo, sabi ito. Babasahin ko. Sa 6:3. Kung sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa mga ay ang mga salita ng ating Panginoon Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanagilian. Ayun pa mangyayari pagka gano'n yung manangangaral. Mayroong mga kapanagilian, mga pagkakaalit, mga pag-aalipusta, mga masamang akala, pagtataltala ng mga taong masama ang pag-iisip, at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Datapwat ang kabanalan na may kasiyan ay malaking kapakinamagan. Yung kabanalan talaga, hindi makita sa kanila yung kabanalan. Ayun ang Kaya ang ano ng Panginoon, no? Hindi tayo inano rito sa sanglibutan, no? Hindi tayo tinawag para sa ikarurumi, kundi sa maging banal. Kasi walang papasok doon sa
kaharian ng Diyos, kundi yung mga banal, yung mga matuwid, no? Yung mga hindi nagkakasala, no? Yung mga kasalanang mabigat, no? Na ikamamatay. Ganun po yung kaya tayo mga Kristiyano, kung nagkakasala man tayo, mga natitilamsikan siguro tayo, no? Parang yung tupa na wisikan ng marumi. Yung baboy na napaliguan pagkatapos na maligo eh. Hindi tayo ganoon eh. Pagkatapos mapaliguan mo, maglulubalob sa tutikan. Ganun po yung mga yung hinahalimbawa yung taong mananampalataya o hindi ka mananampalataya. Ganun po yung kaya yung paglakad natin sa kabanalan. Sabi rito sa sa 4 ng unang Tesalonica na ang bawat isa sa inyo'y 4 makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos, na sino may huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay nito, sapagkat ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay nito, na gaya naman ng aming pinatalastas ng una sa inyo at pinatutuhanan, sapagkat tayo tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi kundi sa pagpapakabanal. Ayun po yung layaw ng Diyos, kabanalan. Kaya nga, sabi sa aklat ng Isaiah 1:9, kung hindi nag-iwan ang Diyos ng mga kubo ng binhi, no? Yung tinutugay pa rin ang ating Panginoon Kristo na binhi, no? Si mga Israel, no? Doon nanggaling si David at sa binhi ni David, no? Nanggaling ang ating Panginoon Kristo. Naging gaya sana tayo ng Sodoma at Gomora. Yun ang kalagayan natin kung hindi tayo sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, o kung hindi sinugo ng Panginoon Ama ang ating Panginoon Kristo. Naging gaya tayo ng Sodoma at Gomora. Alam po natin yung kasamaan ng Sodoma at Gomora, no? Nilipol nga ito dahil sa kasamaan ng mga tao ron. At alam po natin yung nakaligtas lang doon yung si Lot, no? Yung kanyang anak. Ilang kaluluwa ba yun? Ilan lang sila na ligtas doon. Nilipol to sa abo. Hindi tayo inano ron para maging katulad doon sa Sodoma. Kaya ibinigay ang ating Panginoon Hesukristo para pampalubag-loob, tagapamagitan sa ating Ama. Pinapagkasundo tayo sa Diyos Ama. Sabi sa aklat ng Roma 5, ang bilis ng oras. Ayun po yung ginawa ng ating Panginoon Kristo para pagkasunduin tayo, no? Yung mga kasalanan natin sa 5:10 hanggang 11. Last verse ko. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinapakipagsundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lugba pa ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo nangagalak naman sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Nasa pamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Para tayong yung rebelde na tinulad sa rebelde. Pinapagkasundo tayo ng ating Panginoon Kristo sama para magkaroon ng kasunduan. Purin po Panginoon, magandang umaga. Pasensya na po, no? Medyo isang magandang umaga sa bawat isa. Purihin ng Panginoon at marapatin tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At naway dulot ng Panginoon na tayo ay kanyang kalugdan sa umagang ito. At hiling natin na pagalingin tayo ng Panginoon sa mga karamdaman nating nararamdaman. Hindi lingid sa atin na sa buhay natin dito ay nakakaramdam talaga tayo ng mga karamdaman. Tulungan tayo ng Diyos, no? Sa lubos na ikagagaling ng bawat isa.
walang bagay na imposible sa Panginoon. Lagi kong sinasabi na hindi pa hihintulot, kung hindi pa hihintulot ng Diyos na mahulog ang maya, ay hindi mahuhulog. Dapat ganung katapang ang tinawag ng Panginoon. Pangawakan mo yung salitang yun. Kasi yung mga salita ng Diyos, yan ang gumagalaw sa buhay ng mga taong kanyang tinatawag o sumasampalataya sa kanya. Once na tinawag ka ng Panginoon, ariin mo na ang kanyang salita. Siya na yung gagalaw sa buhay mo. Kaya panghawakan niyo yan, mga kapatid. Sapagkat sa ating pag-aaral, makikita niyo yung kahalagaan ng ginawa o ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo mga kapatid, sa labas, makinig lang kayo. Sa mga online na narito, magandang umaga sa inyo. At pakinggan niyo yung salita ng Panginoon. No? Kasi yung salita ng Diyos, yan yung magbibigay ng tibay sa bawat isa sa atin. No? Huwag niyong tingnan yung tao. No? Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sumpain nagtitiwala sa tao. Kaya ang pagtitiwalaan mo, yung salita ng Panginoon. No? Kasi ito yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. Magandang umaga sa bawat isa. Maganda ba umaga niyo mga kapatid? Masaya naman kayo. Kasi pag naglilingkod ka sa Panginoon, dapat masaya ka. Kahit puno ka ng problema, maging masaya ka. Kasi ang kasiyahan na dulot ng Panginoon ay hindi maitutumbas ng anumang kayamanan sa libutan ito. Huwag laging tambako lang mukha. No? Kasi naglilingkod ka sa Panginoon, kailangan maligaya ka. No? Sa paglilingkod. Yan ang sabi rito sa ating pag-aaral. No? Sabi rito, sa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao. Doon pa lang sa salita, sabi rito, sa kanino mang iba'y walang kaligtasan. Ngayon, mag-aaral tayo. Bakit kailangan ng kaligtasan? Bakit kailangan ng Hesus para sa kaligtasan? Ano ba yung mangyayari? Isa sa talakayan na dapat makita. Salamat nga po pala doon sa unang nagbigay ng mensahe sa ating kapatid na Jose. Tapos sabi rito, ibinigay sa mga tao. Pag ibinigay, may nagbigay. Ibinigay siya sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Alam natin sinabi kanina, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. So, ang nagbigay, ang Diyos, doon sa kanyang bugtong na anak. Sabing ganyan. Ngayon sabi rito, kanino mang iba'y walang kaligtasan. Bakit? Kailangan ng kaligtasan. Kasi, ang ating ginagalawan sa ngayon, ay may nakatakda ang Diyos na kawakasan. Lahat ng bagay dito sa lupa, magwawakas. Lahat yan, wawakasan ng Panginoon. Liban doon sa tao na sasampalataya sa Panginoon. No? Ngayon, bakit kailangan ng kaligtasan? Kasi sabi sa aklat ng Hebreo, sa 9:27, itinakda ng Diyos na mamatay minsan lang mamatay ang tao, pagkatapos ay paghukom. Kaya nga mayroong Kristo para iligtas yung tao doon sa darating na paghukom. Doon lang sa salitang yun, hindi na kayang tutulan ng tao yan. Kahit sinong talino ng tao, kahit sino pa makapangyarihan tao, hindi niya kayang tutulan ng salita ng Panginoon na ang tao ay tinakda niya na mamatay minsan. May nakatutol ba nun? Kaya mapapansin mo yung salita ng Diyos, makapangyarihan talaga. At totoo. Dahil hindi nga ito napigilan ng tao eh. Kahit anong gawin ng tao, ang tao ay namamatay. Dahil itinakda ng Diyos yun. Yun ang pagpapatunay na may Diyos na nagsasalita. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabing galon, itinakda niya ng tao mamatay minsan pagkatapos ay paghukom. Ang sabi sa aklat ng Gawa, dito po sa 17:31,
Ganito yung pagkakasabi. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw ng kanyang paghuhukom sa sanlibutan, ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mangubli sa mga patay. Pinatunayan niya nito sa lahat ng mga tao ng buhayan ng ating Panginoong Kristo na merong isang araw na kanyang paghuhukom sa sanlibutan ito. May magaganap na paghatol, paghuhukom. Kaya merong Kristo, merong Jesus na inilagay. Para sa paghuhukom na yon ay hindi tayo mapasama doon sa kaparusahan. Kasi sa paghuhukom na yon, ganito ang mangyayari mga kapatid. Sabi roon sa aklat ng Isaias, dito sa 66, ganito yung pagkakasabi. Pakinggan nyo maigi mga kapatid. Hindi ito biro. Ito'y katotohanan at magaganap ito. Sabi rito sa 24, at sila'y magsisilabas, magsisistingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisalangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay, o mamamatay man ang kanyang apoy. Sila'y magiging kayumutan sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin sa kaparusahan na yun, sabing ganon, hindi mamamatay ang kanilang apoy. So matindi yun. Kaya gusto ng Panginoon may alis tayo doon. Dahil ang mangyayari pala, meron palang apoy na hindi mamamatay. Yun yung pupuntahan ng mga tao na mahuhukuman ng Diyos. Sabi sa aklat ng Mateo, dito sa 23, 33. Ating pong tignan. Sa 23:33, ganito yung pagkakasabi. Kayong mga ahas. Ibig sabihin, sinabing kayong mga ahas, sabi rito, kayong mga lahi ng mga ulupong. Paano mga wawala kayo sa hatulan sa impyerno? Yung wala hanggang apoy na pupuntahan ng mapaparusahan ay doon sa tinatawag nilang kahatulan sa impyerno. At sino yung pupunta roon? Yung tinatawag niya mga ahas. Ibig sabihin, yung mga taong sumunod doon sa daan ni Satanas. Sila rin yung tinatawag na mga lahing ulupong. Ibig sabihin, mga gumawa doon sa mga gawa ng Satanas. Kung tawagin sa Biblia yan, mga anak ng pagsuway. Kasi may mga anak sa liwanag anak ng kaliwanagan. Kaya meron din namang anak ng pagsuway. Sila yung mga nagsusunod sa yapak nito. Nasabi rito, tinatanong niya, paano makakawala kayo sa katulan sa impyerno? Anong sagot nun? Para mawala ka doon, no? Tignan mo yung Jesus na inilagay. Kasi wala sa silong ng langit ikaliligtas, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabing ganun. Ngayon tignan natin, no? Sa ikalawang Tesalonica, dito po sa 1, ganito yung pagkakasabi. Sa 1:8 hanggang 9, ganito yung pagkakasabi rito. Sabi rito, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos. Yung mga matitigas ng ulo, na bagamat napapakinggan ng salita ng Panginoon, hindi pa rin kinikilala yung Diyos. Sabi rito, na magsisiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Yung mga hindi sumunod sa ebanghelyo ng Panginoon na siyang tatanggap, tinukoy na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kita niyo yun? Yung mga hindi nagsikilala, mga hindi nagsitalima, sila yung tatanggap ng kaparusahang walang hanggan. Yung sinasabing apoy na hindi mamamatay. So, ganun katindi yung mangyayari. At hindi ito kasinungalingan.
Sapagkat pinatunayan ng Panginoon ng kanyang paulanan ng apoy yung sa Sodoma at Gomora. Pinatunayan niya yun. Kaya nga hinalimbawa yun sa kaparusahan eh. Di ba? Katulad ng Sodoma at Gomora, sabi sa Judas. Di ba? Kasi ganun talaga yung mangyayari sa panahon na yun. Na kung saan, ang sabi sa aklat ng Roma, tingnan niyo yung mga babala ng Biblia, mga kapatid. Sa 2:8-9, datapwat ang mga palaaway. Binabanggit niya eh. Ipinapaunawa, pinapakita. Para makita ng tao, no, yung mga bagay na hindi dapat gawin. Sabi rito, dadapat ang mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsusunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan, kapighatian at kahapisan, ang bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ganun yung tatamuhin. Kaya ang tao pag namatay, hindi matatapos doon. Darating yung panahon na muli silang bubuhayin ng Diyos para ibigay yung kaparusahan na nararapat. Kung naging matuwid ka, doon ka sa buhay na walang hanggan. Kung hindi ka sumunod, nagpatuloy ka sa kalikuan, samantalang napapakinggan mo yung salita ng Panginoon, doon ka naman dadali ng Panginoon sa kagalitan ng kanyang kapuotan. Kaya nangangaral ng kaligtasan. Kaya may Jesus. Kung wala yung Jesus, nandito na tayo, antemano sa kaparusahan. Ganong kahalaga yung pangalan na yan ng ating Panginoong Jesucristo. Ating pong basahin pa sa aklat ng Mateo, dito po sa 45. Sabi po rito, sa 25, 45, 25, 45, 46. Sapagkat kung magkagayoy sila, sasagutin niya ang nasasabihin, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, yamang hindi nyo ginawa sa maliit na ito, at hindi ninyo ginawa sa akin, ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, dadapot ang matuwid ay sa walang hanggang buhay. Kita nyo? May walang hanggang kaparusahan, may walang hanggang buhay. Yung pinakikilala ng Panginoon nyo, ipinapakita yon. Sabi sa 21:8 ng Apokalipsis, ganito po ang pagkakasabi. Ngunit ang mga duwag, sino ba yung mga duwag na yan? Yung mga konting pagsubok at problema, tinatalikuran yung paglilingkod sa Diyos. No? Duwag ang tawag doon. Para wag subukin ng mga pang-aalipusta, ng mga mahal sa buhay o kaibigan, tatalikod sa paglilingkod sa Panginoon, duwag ang tawag doon. Ang sabi rito, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi naman po namin sinasamba. Ginagalang lang po. Sabi rito, at sa lahat ng mga sinungaling, kita niyo yun, salitang yun, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy na asopre na siyang ikalawang kamatayan. So nakita natin kung bakit merong kaligtasan na inaalok ang Diyos dahil sa mga bagay na ito na mangyayari. Napakahirap niyong kapatid, mapaso ka lang ng konti eh. Napakasakit na eh. Yung ilublog ka pa kaya sa apoy. No? Ang apoy na ito na magpaparusa sa masama ay walang kapangyarihan doon sa mga matuwid. Wala siyang kapangyarihan doon sa mga sumunod sa Diyos. Bakit? Pinatunayan niya na yun eh.
Hindi ba yung tatlong kaibigan ni Daniel? Di ba? Inilagay siya nagniningas na asopro yun. Hinihintay nilang matunaw yun. Pero nakita nila bakit apat na. Di ba? Pinotektahan sila ng anghel. Bakit? Hindi karapat dapat mamatay sa apoy ang mga matuwid. Kaya sundin nyo yun. Sundin nyo kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Para malingid tayo doon sa kaparusahan na ibibigay ng Diyos. Hindi ito biro. Ito'y katotohanan at mangyayari. Madali. Pinatunayan na yan na ang tao'y mamamatay minsan. Kahit anong pigil mo yan, kahit anong kayamanan mo yan, kahit anong salapi meron ka, hindi ka puprotektahan yan pagdating ng kamatayan. Aabutin mo talaga yan. Kaya nga, tiyakin natin na tayo po ay makasusunod dun sa nais ng Diyos. Ang sabi rito, yung pangalang Jesus sa 1:21, ipapangalan mo, ano sabi? Tatawagin mo siyang Jesus. Sabi sa Mateo 1:21, magliligtas sa kanyang bayan, no? Mag-aalis ng kasalanan. Kaya kapag once na ikaw ay tumanggap kay Kristo, tinanggap mo ang ating Panginoon, unang-una aalisin yung iyong kasalanan. Papawiin mo ng Panginoon. Kasi hindi ka makakaharap sa Diyos na taglay mo yung karumihan. Kaya kailangan merong Kristo. Yung Kristo na namatay, sabi nga, hindi si Job, hindi si Noe, hindi yung mga matutuwid na ito, kundi yung isang tunay na matuwid na hindi yung masusumbatan ng kasalanan. Si Kristo yun. Napako nga lang sa krus kasi dinala niya yung kasalanan natin. Yung oras na yon, no, sa harapan ng Diyos, meron siyang kasalanan. Bakit? Kasi yung kasalanan niya, yung dinala niya, yung kasalanan natin. Kasi kung di ganun gagawin ng Panginoon, no, hindi tayo matutubos nun. Kaya itong pangalang Jesus sa wikang Hebreo ay Yeshua. Sa wikang Yeshua o Yeshua, sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin niya ay Savior o pagliligtas ng Diyos. Yun ang ibig sabihin niya. Na Jesus, tagapagligtas, pagliligtas ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng salitang Jesus. Kasi sa aklat ng Hebreo, mga kapatid, yung mga pangalan niyan, may kahulugan. Katulad ditong Jesus, ang kahulugan niya, Savior o tagapagligtas. Yung Solomon, anong kahulugan nun? Yung kahulugan ng salitang Solomon sa wikang Hebreo ay kapayapaan. Kaya mapapansin nyo, walang masyadong digmaan sa panahon ni Solomon. Kasi si Solomon, sabing gano'n, ay kapayapaan sa wikang Hebreo. Yun yung kahulugan ng kanyang pangalan. Ngayon, ito pong Kristong ito, tingnan natin na, sa Pilipos, dito po sa 2:9. Sa Pilipos po dito sa 2:9, ganito yung pagkakasabi. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. So, mataas yung pangalan ng ating Panginoon. Sabing gano'n. Upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. Ito mo. Lahat luluhod dun sa pangalan na yun. Dun sa itinalaga ng ating Panginoon sapagkat siya ay pinakadakila ng Diyos, pinakamataas ng Diyos. Na kung saan sabi sa aklat ng Epeso, ating basahin, dito po sa 1, sa 21. Dito muna sa 20. Nasa kanya'y ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhay ng magubali sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sang kalangitan sa kaibabawan ng lahat na pamunuan, kapamalaan, kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangusap, hindi lamang sa sanlibutang darating, kundi sa sanlibutang ito, kundi naman sa darating. Ang lahat ng bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat sumuko yun sa ating Panginoong Kristo. Kaya yung pangalan nito ng ating Panginoon ay napakadakila.
Bakit? Sapagkat ang pangalang Jesus ay ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Bakit? Siya kasi ang humarap. No? Kahit nagkatawang tao, humarap sa Diyos na walang sala. Kaya pinakadakila yun. Tingnan nyo yung nangyari sa 53 ng awit. Ating basahin. Dito po sa 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Sinugatan siya dahil sa atin yun eh. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ito mo yun. Wala namang kinalaman ito eh, sa kasamaan eh. Pero siya yung nabugbog. Sabi rito, dahil sa ating kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Ano yung mga latay na yun? Yung paghahampas sa Kanya ng mga latigo, 2x2, ganun kasi naman panahon eh. Yung mga parusa eh. Lahat yung tinanggap niya. Pero ganito yung sinabi minsan nasabi na natin ito eh, sa G's. Pero ganito yung nangyari. Sa 10, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Ba't ganun? No? Kung isipin mo. Itong bagay nangyari sa kanya, sugatan siya, binugbog siya. Napakaraming latay ang tinamo ng ating Panginoong Kristo. Pero doon sa harapan ng Diyos, yung Diyos, no? Sabing ganon, gayon may kinalugdan ng Panginoon. Sabing ganon, no? Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kita niyo yun? Ikaw ba naman papayag ka? Sabi ko nga, nang anak mo makita mo mabugbog. Ikaw bilang ama o bilang ina, papayag ba kayo makikita niyo yung anak niyo nabugbog? Binubugbog sa harapan mo. Hahampasin ng latigo sa harapan mo, papayag ka ba? Di ba hindi ka papayag nun? Magwawala ka nun. Ipagtatanggol mo yun. Di ba? Pero ang sabi rito, kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Natuwa ba siya nung nasasaktan yung kanyang anak? Hindi naman yun yung ganun ibig sabihin niya eh. Natuwa siya. Kasi kahit na yung anak niya nasasaktan na, kahit yung anak niya gumagapang na, nahihirapan na, yung puso ng anak niya, sundin pa rin kung ano yung utos na pinagagawa sa kanya. Kaya doon siya nalugod, nabubugbog, nahihirapan, no? Makikita mo, duguan na, nilagyan pa ng tinik, di ba? Sa ulo. Pero nalugod ang Panginoon sa ganung sitwasyon. Bakit? Kasi nahihirapan na, duguan na. Ang nasa puso ng Panginoong Kristo, sundin pa rin yung utos ng kanyang Ama. Ganun, naging masunurin ng ating Panginoong Jesus. Yun, ano yung diwa na gusto nating sabihin? Na kung ano man yung mga bagay na dumarating sa atin, na nakikita ng Diyos na nilalaban natin, kahit may mga pagsubok na dumarating, mga tiisin na dumarating, mga paghihirap, mga suffering na dumarating sa buhay natin bilang tinawag ng Panginoon. Kapag nakita ng Panginoon, nagsisikap ka. Nakita ng Panginoon na kahit ganung kalagayan, nagpupuri ka sa Diyos ng masaya, nalulugod ang Diyos doon. Karangalan ng Diyos yun. Kasi masasabi niya na itong anak ko kahit nahihirapan na, sumusunod pa rin. Kasi ganun yung ginawa ng kanyang anak. Yun po yung diwa ng ating pinag-aaralan. Yung pangalan nito ng ating Panginoong Kristo, kung gaano kataas at kahalaga sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, sabi niya, ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Sinisinta kong anak, kinaluluguran ko, sabi ng Diyos. Siya ang inyong pakinggan. Kaya wala tayong ibang pakikinggan, kundi ang ating Panginoong Kristo. Na kung saan itong Panginoon na ito ay nag-utos naman sa kanyang mga apostol. Sabi ron sa aklat ng unang Korinto 14:27. Sa 14:37 ng unang Korinto, kung iniisip ni naman na siya'y propeta,
o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko. Sabi ni Apostol Pablo yan. Kilalanin ninyo ang mga bagay na isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya yung sinasabi ng Diyos na ito ang inyong pakinggan, siya ang kinalulugdang kong lubos sa ating Panginoong Kristo, ito namang Kristo ang humirang naman ng mga apostol para ibigay yung kanyang utos. Kaya nga, bautismoan mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at ituro mo sa kanila na ganapin lahat yung mga inuutos ng ating Panginoon. Kaya ang ating ginagampanan ngayon, ang ating ginagawa at ginaganap, utos na ng Panginoon. Hindi na po yung utos nung dati, utos na ng ating Panginoon. Yun na po yung ating sinusundan sa panahon niya. Sa 2:16 ng Galatia, ganito po yung pagkakasabi. Sa 2:16 ng Galatia, bagamat nalalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nag-iisang palataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat ang gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Walang aariing ganap sa sinuman laman sa gawa ng kautusan ni Moises. Ang kautusan na sinusundan natin ngayon, ang kautusan ni Kristo. Sapagkat sa kautusan ni Kristo ay merong kalayaan. Diyan tayo pinalaya ng Panginoon. Sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya walang sino man, sabi sa unang Korinto, sa 3:11, ganito po yung pagkakasabi. Sa 3:11 ng unang Korinto, ganito po yung pagkakasaad, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kung hindi ang nalalagay na. Sino yon? Na ito'y si Kristo Jesus. Hindi ka na pwede maglagay ng kakasaligan mo pa, maglalagay ka pa ng iba, may nailagay na si Kristo, ang ating Panginoon. Hindi yung taga Davao. Ha? Hindi yung taga Davao, kasi yung taga Davao ngayon nagtatago eh. No? Tatabo ngayon yung taga Davao. Etong Kristong ito, nasa kanan na ng Diyos. No? Kasama na ito ng Diyos. Nandun na sa langit. Kasama ng Diyos. Nasa kanan ng Diyos. Kasi nga nagtagumpay na siya eh. Nasa kanan na ng Diyos. Lumuklok na siya sa karangalan. Siya nga yun yung ang ginagampanan ng ating Panginoon. Nakita mo, nasa langit na, gumagampan pa yan eh. Ano mo bakit? Siya naman yung namamagitan sa atin para ipaabot naman sa Ama na ito ang ating kailangan. Kaya nga sabi niya, ano man yung hinihingi, ay hingiin nyo sa aking pangalan. Kaya kapag hihingi ka, hingin mo sa pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon naman magsasabi sa Ama, ito po hinihingi niya. Gusto niya po house and lot. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, no, kapag meron kang dinadaig sa Panginoon, pagilingin niyo naman po ako ng aking karamdaman. No? Sasabihin niya sa Ama yun, pagilingin po natin siya. Gagaling ka nun. Kasi meron tayong tagapamagitan. Sino? Ang ating Panginoong Kristo, nasa kanan ng Diyos. So kung nasa kanan ng Diyos, hindi na po siya tao. No? Hindi na po siya tao nun. Kamangmangan sa isang pangangaral na isipin mo si Kristo hanggang ngayon tao pa. No? Kasi sabi sa aklat ng unang Timoteo sa 16, ganito po yung pagkakasab. Ay, kita mo, wala na po pala tayong oras. Akala ko nagsisimula pa lang ako. No? Ayun, pasensya na po kayo mga kapatid. Hindi po tayo natapos doon sa gusto nating sabihin pa. Kasi hindi ko ako napatingin sa orasan. Gusto ko sanang bago tayo mag-iwahiwalay sa tulong ng Diyos, maunawaan po natin kung ano yung ating pinag-aaral. Kasi napakahalaga ng salita ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos para makitagumpay. Gusto nyo ng buhay ng walang hanggan, sumunod kayo sa Diyos. Ay gusto nyo doon sa impyerno, ay kalimutan nyo sumunod. Ganun po lang yan. Purihin ng Diyos. Magandang umaga. Luwalhati sa Diyos. Purihin Diyos.